Hello world, and nanganak na nga si Saya sa kanyang pangwalong batch with the 6 healthy, not so healthy puppies kako kasi yung isa is may bingot. So March 7, 2024, 1 AM, nag-start na siyang magpakita ng mga signs niya. Although kumakain pa rin naman siya, pero I remain awake na lang kasi maka-anytime manganak siya and may hirap na sa pangwalong beses na to na panganganak niya. Pag nakatulog ako na bigla siyang nanganak, hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Mas mabuti na lang nagising ako at kung ano-ano yung mga ginagawa ko. Kasi sobra talagang tagal. Umabot kami ng March 8, the following day, ng 9 AM bago lumabas ang first baby niya after 30 minutes na nagpapasipasikal yung tiyan niya. At hito na nga, umaga na ng March 8, 2024, the following day, at hindi pa rin siya nanganganak. So, as a farm mom, kailangan kong gawin yung mga household chores ko. At the same time, lagi akong nakatingin sa kanya. Pag nawala siya sa paningin ko, ay hinahanap ko siya. Oo, ganyan talaga kalat ang bahay ng isang farm mom. Pero pagkatapos nito, naglilinis na rin tayo. So, it's time for her to feed vanilla ice cream. Tips po para hindi mahirapan manganak ang inyong fur baby, fur mommy, ay kainin siya ng vanilla ice cream para mas mapadali yung pag-iri niya. Signs ito na malapit na siyang manganak, yung mga spot na basa ang poop and hindi na rin siya kumakain. As you can see, hindi nagalaw yung mga foot niya. And ako naman, to the max ang puyat para sa ganon ay makita ko ang bawat galaw niya. Ikot dito, ikot doon, and I am preparing the boxes na kasi ayaw niya na bumalik doon sa batya. Take note po, pag meron kayong mama dog, laging gagawin ng papa dog ay kung anong gagawin niya pag malapit na yung mga anak. And always be fair na ipakita niyo pa rin yung pagmamahal both sa fur mom at sa fur daddy na mahal mo sila parehas kahit na manganganak na yung fur mommy para walang inggit at takot na mararamdaman. As I was recording this voiceover, grabe, sobrang puyat na ako. I wanted to sleep na pero kung puyat ako at pagod, mas lalo ang aking baby mama Saya na nagpapadede pa kasi itong araw na to is second day ng aming mga fur babies. So, apo ulit ako. Kung makikita nyo yung batya dyan, yan kasi yung nesting place niya nung nakaraang nanganak siya. So, trinain ko din siya na kinausap na pag manganganak siya, ay dyan din lang para hindi mahirapan na magkalat yung mga babies niya. And prepare ko na, I should have said, yung mga pwede nilang lipatan pag nakalipat na. And yun na nga, nag-poop na naman kung saan-saan at umihinam pa konti-konti. Signs na manganganak na talaga siya. At ako, to the max pa rin ang pagpupuyat, waiting for my baby girl to give birth. Actually, sinara ko ang study area kasi mainit doon. Pero, panay ang tingin niya doon and nag-place din kasi siya doon ng nesting niya noon. Kaya, naglagay ako ng mga boxes. Baka doon niya mas prefer manganak kasi tahimik doon. At umabot na nga kami ng gabi ng May 8, 7 PM. And malakas na yung pagpapanting niya dyan. Sobrang naawa na ako sa kanya dito kasi ilang oras na kaming puyat. Siyempre kung ako puyat lang, siya sobrang pagod na. And si Cloud nga, as a papa dog, nakakaramdam na siya na manganganak na si Saya, kaya nagpapalambing na rin siya. Take note mga fur mommies, kung meron kayong manganganak na mama dog, ay ilayo nyo ang papa dog sa kanya para hindi siya mairita at makapanganak siya ng maayos. Kasi kung magiging sagabal yon ay pwedeng maghinder yon sa panganganak niya at ma-stuck yung baby sa tiyan niya which will cause her death. As you can see dito sa video ay tumataas-taas yung buntot niya. Ibig sabihin yung baby malapit nang lumabas sa puwerta niya. Kaya naman minasage ko siya ng wet wipes pero yung light lang, hindi madiin yung pagmasahe ko sa kanya kasi baka kung anong mangyari sa mga babies. So, binigyan ko siya ng mga wet wipes para maramdaman niya yung lamig sa katawan at makapanganak siya ng maayos. And we are still waiting
umabot siya ng 30 minutes bago lumabas ang kanyang first baby. As I was doing the household chores, nilipat ko na nga siya sa mas malaking batya para mas maging komportable siya. And there, kikita nyo, malapit na talagang manganak si Saya. And nanganak na nga siya, the first baby welcome at 9 p.m. ng May 8. Kasabay ng historical na firing ng Philippine Navy sa first missile launching nila. So yan, video call kami ng husband ko para sa ganun ay it will keep us awake at marinig ni Saya yung boses niya, mapadali para sa kanya ang manganak. So nag-prepare na ulit ako ng lilipatan ni Saya para pag umihi siya ay dun siya pupunta at hindi madumihan yung paa na kanyang batya. Gabi na nga ito, 9 p.m. na. Pero, alam ko kasi, matagal pa yung mga interval ng babies. So, ginawa kong opportunity ito na yung mga pamunas na naduguan sa first baby ay nilabhan ko na. And, 10:05, lumabas yung second baby naman. At saka ko itinuloy ulit yung mga labahan ko para hindi mangamoy aso yung sa loob ng bahay. And we are waiting for the third baby at lumabas ang third baby ng 10:27. Dahil nga sa vanilla ice cream kaya malapit yung mga interval ng paglabas ng mga babies at lalaki ulit. Yung first baby kaya siya nahirapan kasi malaki kasi yung baby na yan. Tapos, iniwan ko ulit siya at bumalik ulit ako sa paglalaba. So, as of now, meron na siyang 4 na baby na 10:58 naman lumabas. And while she is resting at nagpapadede sa kanyang mga anak, tinaas ko nga yung paa niya kasi para hindi siya mahirapan na magtaas, para give way, para magdede ang kanyang mga anak niya. Tapos, nagpapalit na naman ako ng mga pamunas para hindi malamigan yung mga fur babies niya sa dugo at dun sa placenta bag na nabasag kanina. Take note po, ang fur mama ay kinakain po niya ang placenta ng baby dogs pagkatapos niya itong mga anak at siya na rin ang naglilinis ng mga pusod ng mga babies. Kita niyo yan, may dugo kasi napalakas ata yung hatak niya. Pero si Saya kasi ever since nanganak siya sa first batch, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth batch, marunong siya talaga na mag-cut ng mga pusod nila. And sabi ko nga, relax lang siya dyan kasi ako naman ay mag-prepare ng mga visual aids ko sa aking pagtuturo. And yun na nga, nantay niya akong matapos at lumabas na nga yung 6 baby niya. Sad to say, yung pang-anim na baby ay may bingot. Siguro naipit yun nung umakyat siya ng hagdan, kaya hindi ko ina-advise na umakyat siya kasi ng hagdan. And nilipat ko na nga sila sa tuyo at malinis at mabango na higaan. And pagkatapos manganak, for sure, drained yung fur mommy, kaya prepare ko na yung food niya and water. And nilabas ko na rin si Cloud para makarelax na rin siya. Para masilip niya yung kanyang mga anak. So, yan. Huwag kang mag-alala sa mga tali ng pusod na yan. Mapuputol din yan in time pag natuyo or kakainin ni Saya. So, welcome. 2 buwan na naman tayo na hindi makakatulog ng maayos ito. Ito yung dugo doon sa isang baby na hindi maayos ang pagkaputol ng pusod. So, na-alarm ako. Habang kulang kami sa tulog, ay dede naman ng dede ang mga fur babies ito. Ayan, kaya isa din ako sa namapupuyat kasi kailangan ko ding i-assist yung mga baby na hindi kayang abutin or nalalaglag pag nagdidede sila kay Saya. So, you need to assist Saya kasi kung gusto mong maging healthy sila, kailangan maging responsible for mom ka rin. So, ayan, nagdidede na sila and this is their first night. And mamaya papalitan ulit natin pag nagpupi sila dyan sa may
higaan nila para mabango at komportable sila. Tapos bukas ilalaban na naman natin ang sandamakmak na pinagpalitan ng kanilang inihian or hinigaan. Yan yung dalawang yan yung malalaki at sila yung dede ng dede. Nakikita nyo tumataas yung buntot nila kasi nakakasak siya ng maraming gatas, ayaw mag-share. Tapos yun yung nakahiwalay doon, yun yung may bingot. Lagi niyang hinihiwalay yung sarili niya. At finally nga ay nakabalik na sila sa kwarto and mag-aircon ulit si Saya para makatulog na siya ng mahimbing. Sa dami ng pagod at puyat niya, she's back na sa room. Yan. Happy na siya with her fur babies. Kaya ako rin happy na at ako'y matutulog na kasi Sabado naman bukas. Good night everyone.